Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Tayo na naman po ay nagbabalik para sa episode 53 ng Init sa Magdamag. Pero kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. At heto na nga po, sa pagpapatuloy ng naturang teleserye ay nagtungo nga itong si Peterson sa bahay nila Rita upang makausap nga siya ng personal. Doon ay nagkaroon naman sila ng pagkakataon upang maliwanagan ng isa't isa. Pero sa huli nga ay napagdesisyonan ng mag-asawa na magpapalipas muna sila ng gabi nang hindi magkasama upang makapagnilay-nilay na rin siguro o makapag-isip-isip. Sa kabilang banda, habang nasa loob ng kotse itong si Peterson ay naiisip nga niya ang mga napag-usapan nilang mag-asawa. Ayon kasi kay Rita, ay dapat daw makausap na nga nila Peterson ang taong nagbigay ng complaint o reklamo laban kay Dr. Christopher nang sa gayon daw ay hindi na mapatanggal pa ang lisensya nito. Ganun pa man ay sinabi rin ni Rita na hindi niya susukuan itong si Peterson bilang kanyang asawa. Ngunit hindi naman daw yun mangyayari para sa kanyang biyenan. Ngunit ayon naman kay Rita ay hahayaan niyang maimbestigahan daw ang kanyang biyenan na si Olivia at maparusahan kung kinakailangan. Pumayag naman dito si Peterson at ayon nga sa kanya ay hahayaan niyang dumaan sa tamang proseso itong kanyang ina. Ngunit meron lamang siyang isang hiling kay Rita. Ayon sa kanya ay wag daw sanang mga ilam itong si Rita pagdating sa kaso sapagkat sa huli daw ang pinag-uusapan pa rin nila ay ang kanyang ina na kanyang mahal. At ganun pa man ay daladala nga raw ng kanilang pamilya ang apelidong Alvarez. Ganun din daw ang apelido ni Rita at ng kanilang magiging anak. Kaya sa huli, ang pag-uusapan ay tungkol nga sa kapakanan ng kanilang pamilya. Dagdag pa nga ni Peterson ay puprotektahan daw niya ang mga bagay na natitira na mayroon sila. Ngunit hindi daw niya hahayaan na madamay itong si Mr. Hans sapagkat malalagay daw sa panganib ang kanilang mga buhay, panghabang buhay. Doon ay nagpaisip naman itong si Rita at hindi siya makatulog dahil nga sa mga sinabi sa kanya ni Peterson. Bumalik si Peterson sa bahay nila at inamin nga sa kanyang ina na si Olivia na sinabi na raw niya ang buong katotohanan kay Rita. Hindi na raw nila hawak ang pag-iisip ni Rita sapagkat maaari daw itong magsumbong o magsalita laban sa kanilang pamilya at maaari rin naman daw itong manahimik. Halatang lugmok na lugmok sa problema itong si Peterson. Kaya naman sinubukan ni Olivia na palakasin ang loob ng kanyang anak. Ayon nga kay Olivia ay ipinapangako raw niya kay Peterson na gagawin niya ang lahat upang hindi daw matalo sa kandidatura ang kanyang anak. At ipinapangako rin niya na hindi raw sasabit muli ang pangalan ng Alvarez. Kinabukasan ay nagbalik na nga sa bahay ng mga Alvarez itong si Rita at pinulong nga ni Peterson ang kanyang asawa at ang kanyang ina na si Olivia. Una na nga nagsalita itong si Olivia at ayon nga sa kanya ay kung matatanggap daw ni Rita at kung papayag nga ito ay handa naman daw siyang tumira muna doon sa dati nilang bahay. Ngunit hindi pa nga natatapos magsalita itong si Olivia ay hinarang na agad ito ni Peterson sapagkat ayon nga sa kanya hindi na raw kinakailangang pang umalis ng bahay na iyon ang kanyang ina na si Olivia dahil magiging dahilan lamang daw ito para sila ay pagchismisan ng mga tao. Ganun pa man ay dapat daw masolusyonan nila ang kanilang mga problema na bilang isang pamilya na matiwasay at tahimik. Mababanaag nga ang kalungkutan sa mga mata ni Peterson at makikiusap talaga ito sa dalawa. Sasabihin nga niya na sana daw ay gawin nila ang mga iyon para sa kapakanan nga ng kanilang magiging anak at para na rin sa kapakanan ng kanilang pamilya. Walang nahintay na sagot itong si Peterson mula kay Rita. Ngunit kabaliktaran naman ito sapagkat pumayag sa kagustuhan ng kanyang anak itong si Olivia. Sa kabilang banda, sa Barangay Health Center naman ng Talisay kung saan naroroon nagtatrabaho itong si Dr. Christopher ay masayang dumating itong si Dr. Adrian upang ibalita nga sa kanyang kaibigan na iniurong na ni Mrs. Perla ang kasong isinampa niya rito. Tinanong din ni Adrian kung ano daw ang plano ni Tupe laban kay Mrs. Perla sapagkat nagpadala nga ito sa kanyang emosyon at ganun-ganun na lamang kung papaano nila ireklamo ang mga doktor tulad nga ni Dr. Christopher. Hindi nila nalalaman na naroroon na nga sa likod ni Adrian itong si Mrs. Perla. Nang makita nga nila ay agad na lumabas itong si Dr. Adrian upang magkausap nga itong si Tupe at si Mrs. Perla.
Habang nakaupo na itong si Mrs. Perla ay inabutan naman siya ng maiinom na tubig ni Dr. Christopher. Nagsimula ng magpaliwanag itong si Mrs. Perla at ayon nga sa kanya ay humihingi siya ng tawad sapagkat sa mga nagawa niyang pagkakamali laban kay Tupe. Ayon sa kanya ay naipit lamang daw siya sa sitwasyon sapagkat napakatagal na raw na panahon na nasa ospital ang kanyang ina at halos dun na nga raw nakatira, kaya naman nagipit daw siya at nangailangan talaga ng malaking pera. Ayon pa nga kay Mrs. Perla ay mukhang hindi na raw niya kakayanin pa kung mawalan na naman siya ng miyembro ng kanyang pamilya. Kaya naman agad niyang sinunggaban ang suhol na inaalok sa kanya nila Engineer Abad at ni Mrs. Olivia. Ngunit ng mga panahon na siya ay nagbaback out na ay hindi daw pumayag ang mga ito, bagkus ay binantaan pa ang kanyang buhay. Kaya naman natakot siya. Ganun pa man ay humihingi nga siya ng pasensya dito nga kay Christopher. Dagdag pa nga ni Mrs. Perla ay napakasaya raw niya nang malaman niyang tapos na at hindi niya na kailangan pang ituloy pa ang sinampa niyang kaso laban dito kay Dr. Christopher. Talagang hiningi niya ito ng tawad at sinabi nga niya na kung nais daw siyang sampahan ng kaso ni Dr. Christopher ay tatanggapin niya raw ito sapagkat batid niya na talagang nagkaroon siya ng pagkakasala at siniraan niya ng puri ito nga si Dr. Christopher. At dahil nga sa likas na mabuti ang kalooban ni Dr. Christopher ay pinatawad niya itong si Mrs. Perla. Ayon nga sa kanya ay hindi naman daw si Mrs. Perla ang may kagustuhan ng lahat ng iyon. Kaya naman napahagulgol agad itong si Mrs. Perla at sinabing napakabuti nga ng puso ni Dr. Christopher. Dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa ay pinatawad pa rin siya nito at bigyan ng panibagong pagkakataon. Dagdag pa nga ni Dr. Christopher ay sa wakas at malapit na nilang makamta ng hustisya, lalo na daw ng mga naging biktima o mga nasawi dahil nga sa pagkalaso ng mga residente ng Barangay Talisay. At isa na nga sa mga biktima doon ay ang asawa nga ni Mrs. Perla, si Manong Dani. Kaya naman napakasaya ni Mrs. Perla nang marinig ang mga salitang ito mula mismo kay Dr. Christopher. Isang araw nga ay hindi napigilan ni Simon na ipagtanggol itong si Dr. Christopher sa mga chismosa ng Barangay Talisay. Kaya naman mainit ang ulo niya dahil ayon nga sa kanya ay kala mo naman ay alam na mga tong sinasabi nila. Eh sa akin nga kinukwento ni Dr. Christopher yung totoong pangyayari. At doon nga nakita siya ni Dr. Christopher. Ayon nga sa kanya ay mag-relax lamang sapagkat nakaproseso na nga raw ang nasabing kaso. Tanong naman sa kanya ni Dr. Christopher ay papaano naman malalaman ng mga residente ang issue tungkol nga kila Peterson at Dr. Christopher kung hindi mismo nanggaling kay Simon. Ayon ay kamot ulo na lamang itong si Simon at humingi ng pasensya dito kay Dr. Christopher. Ayon sa kanya ay hindi daw niya kasi napigilan ng kanyang sarili at ipinagtanggol nga niya itong kanyang kaibigan na doktor. Ganun pa man ay kinumusta nga ni Simon ang sinabi ni Congresswoman Rita patungkol nga dito sa kasong ito at wala namang sinagot itong si Dr. Christopher. Bagkus ay nagpaalam na lamang ito at sinabing aalis siya muna pansamantala at kung sakaling magkaroon man ng emergency ay agad siyang tawagan. Kung saan man magtutungo si Dr. Christopher, malalaman natin yan sa susunod na eksena. Sa mansyon naman ng pamilya Alvarez ay patuloy ang pag-comfort ni Olivia sa kanyang anak na si Peterson. Ayon nga sa kanya ay huwag na itong mag-alala pa sapagkat sisiguraduhin niya na mananalo ang anak niya sa eleksyon. Ganun pa man, dagdag nito ay siya na rin daw ang bahala sa pag-aayos sa lisensya ni Dr. Christopher at sisiguraduhin nga raw niya na hindi ito matatanggalan ng lisensya. Isang araw ay tahimik na nagkukwentuhan itong si Meggy at Raymond sa telepono. Ibinabalita nga ni Meggy ang lahat sa kanyang kaibigan na ito nga si Congresswoman Rita ay maghapon nang hindi nag-iimik o nagsasalita dahil panay trabaho na lamang daw ang hinaharap at pagbabasa habang siya ay nasa opisina. Kaya naman nang makatanggap ng text message, itong si Meggy mula mismo dito kay Dr. Christopher ay hindi na rin siya nagsalita. Bagkus ay ipinakita na lamang niya ang text message ni Christopher diretso dito kay Congresswoman Rita. Wala namang sinabi si Congresswoman Rita sapagkat halata sa kanyang muka ang pagkabigla. Siguro nga'y hindi niya alam kung papaano niya haharapin itong si Dr. Christopher. Samantala, sa opisina naman ni Peterson ay hindi ito makapag-focus sa kanyang trabaho dahil bumabagabag na sa kanyang isipan ang mga ginawang kalokohan noon ng kanyang ina na si Olivia. Isa na nga dito ay nang mahuli niya ang kanyang ina mismo na may kausap sa telepono at nagpapasalamat ito dahil nga naisa katuparan na raw ang kanyang maitim na plano. Yun nga ay ang paglason nila sa ilog ng Barangay Talisay. Noon ay galit na galit talaga itong si Peterson at sinasabing, nag-iisip ka ba ma?
maaaring yan ang maging dahilan kung bakit nga daw makakahanap ng butas laban kay Peterson sa oras na makaupo na siya sa Kongreso. Ikalawa naman ay nang malaman nga ni Peterson na gumagawa ng paraan itong si Olivia upang matanggalan ng lisensya itong si Dr. Christopher. Napakaraming ginagawang kalukuhan ng kanyang ina, ngunit wala siyang magawa sapagkat mahal niya nga ito at ito ay ang kanyang magulang. Dumiretso na nga itong si Dr. Christopher sa opisina ni Congresswoman Rita at doon ay agad siyang sinalubong ni Maggie. Ayon nga kay Maggie ay pinapaalalahanan niya lamang itong si Dr. Christopher na maghinay-hinay sa pakikipag-usap dito kay Congresswoman sapagkat buntis nga ito at isa pa ay nag-aalala na raw siya dahil nga hindi umiimik maghapon ang kanyang kaibigan. Nang pumasok na nga itong si Dr. Christopher sa opisina ay nagkatitigan na nga itong dating magkasintahan na tila ba nababagabag at nag-aalala itong si Rita sapagkat hindi nga niya alam kung paano niya haharapin itong si Dr. Christopher. Sa inyong palagay mga kaibigan, ano kaya ang susunod na eksena dito sa Init sa Magdamag? Mas lalong nagiging kapanapanabik at nakakakaba ang bawat pagtatagpo nila. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po tayong magkakasama sa mga bagong upload. Maraming salamat po!